mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer. Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na tong magiging reading. O mangyayari pa lang, kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anyari. Ano nangyari dito? Kasi may decision dito yan ang galing. Sabi natin itong Hangman. Ano yung naging problem? May tao na tayo. Either siya yung makaka-experience nitong sasabihin ko. O siya yung problem. So yung babae natin pwedeng literal na babae, regardless kung extrovert o introvert. O pwede rin tong lalaki, pero introvert. Okay? May jowa siya, pero walang anak. Di rin kasal. So may karelasyon siya. Kasi itong Hangman, usually siya yung card ng suspension. Siya yung card ng waiting. Meron tayong Ace of Swords. Siya yung communication. So, dating whether kayo yung naghihintay sa babaeng to na kontakin kayo. Kasi, pag kinontak nyo, feeling nyo, dun kayo sasaya. Dun lang kayo sasaya pag na-connect nyo na tong taong to. So, pwedeng lalaki yung naghihintay sa babaeng to. O yung babae yung naghihintay sa partner niya. Pero again, depende nga dun sa description na sinabi ko. Naghihintay siya ng communication na feeling niya dun lang siya magiging masaya. O dun lang magiging buo ang saya niya kapag nag-reconnect sila nung karelasyon niya. Hindi naman sila mag-ex pero for some reason hindi sila nag-uusap ngayon. Siguro magkaiwalay sila ngayon dahil may isa na umuwi ng probinsya. O long distance relationship siguro to, kaya hindi sila lagi nagkikita, nagkakausap. O baka nga nag-away. Kasi may naghihintay nga dito ng communication O pwede rin naman na ang main problem ay
Literal na communication. Ano ba yung naisip ko kanina? Kalimutan ko tuloy. Nakita ko tong 10 of Pentacles. Ano ba yung naisip ko? Sabihin natin ito, naalala ko na. On and off yung relationship nila o communication na para bang gusto ni may someone na gusto ng stable communication na, kasi parang yun nga ang problema, either on and off yung relasyon nila o communication, o baka nga nag-away kaya hindi sila nagko-connect. May decision tayo dito sa two of Swords. Na para bang may someone na ayaw gumawa ng move. Either or both people ay undecided kung mag-initiate ba ng move na mag-reconnect. Kasi ito yung change natin sana itong judgment, kasi Pluto to eh. Reawakening, awakening, reconciliation, transformation. Ang problema natin, 10 of Fire o 10 of Swords, 10 of Wands. Ito yung 10 of Wands. Yung dulo. So, parang malabo. Yung ina-expect dito, wini-wish. Na yun nga, maging okay na yung connection, communication. Parang malabo dito sa 10 of Wands. Ito kasi yung card ng stress, burden, too much, anything na too much, na parang na overwhelmed, na hindi mo maharap lahat-lahat dahil ang dami mong inaasikaso. Ito. So again, posible ba yan? Yung reconciliation, reconnection? Eh since dito pa lang sa Two of Swords natin, either nga, di ba? Either one of them or both yung parang ayaw, either one of them or both yung ayaw o undecided na gumawa ng action eh. Actually, di ba rin to? Reconciliation, di ba? Forgiveness, absolution to eh. So kung literal na nag-away sila for some reason, eh, sino man yung nag-cause ng pain, hurt, eh, hindi pa nga posible itong pag-sorry. Wala pa dito. Sa 10 of Wands. Dahil hindi maharap. Baka busy. O may mga iniisip-isip pang mas importante. Kaya siguro ganun.
Hindi pa maharap. Pero ngayon 2 weeks lang naman to. Hindi man to forever. Kasi 2 weeks lang yung period natin. Anyways, sino yung possible partner? Sa kwento na to, magjowa lang sila, di ba? So, kung dito para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo, o kakilala, o idol. Ito yung partner. Partner muna, bago kakilala. Partner ng Cancer. Ito, Taurus, Leo. Kapwa nyo Cancer. Kung halimbawa, di nga tumama sa inyo, di sa kakilala nyo to tatama. So, ito yung possible kakilala nyo na tatamaan ng kwento na to. So, ang possible zodiac sign ay Pisces, Aquarius, Aries. So, again, ito yung part ng kakilala. Someone na malapit sa inyo o idol na pwedeng tamaan ng reading natin kung di tumama sa inyo. Ito, isa pang description natin para makilala nyo. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, ganito yung buhok. Medium hair. May someone na may muscle. Asian. So, pag Asian, syempre tayo, Asian tayo. Obviously. So, silang dalawa, Asian. Walang foreigner dito. Para silang Asian. Pwede rin foreigner, di ba? Kapwa natin Asian, syempre. Japan, Korea. Kayo na mag-isip. Korea. Kasama ba? Kasi singkit din sila. Hindi ako magaling sa mga bansa-bansa. Pero kapwa natin Asian, ha? Ito, tato. So, may someone na may tato. India, alam ko. Asia din pala yun. Hindi ko akalain. So, syempre, Malaysia. Indonesia. Singapore ba? Hindi ako sure. Basta Asia na lang. Hanapin nyo sa internet. Okay? Kung ano yung mga part ng bansa sa mundo ang ano-anong part ng country sa mundo natin ang part ng Asia. Okay? So, punta na tayo dito sa susunod na deck. Ibang senaryo. Gathering. Naging tatlo. Ito. Pag ganitong klaseng senaryo. Pag kasi dalawa-dalawa lang, marami akong naiisip na possible scenario. Pag tatlo, medyo specific. Nahirapan kasi akong bubuuin sila. So, konti lang may isip ko, pero usually isa lang. Ito kasi unang naisip ko, may meeting, no? So, probably may plano na pumunta somewhere, pero for some reason, magkakaberya at may short illness, baka hindi nga matuloy. Kasi gathering journey, so, ayun nga, magkikita-kita. Magta-travel para magkita sila. Magta-travel para magkita, di ba? Kaya lang for some reason, may magkakasakit. Kasi short illness. Kaya hindi matutuloy o may absent. Okay? Hindi kompleto yung members. Kasi nga hindi makaka-attend dahil nagkasakit. So, pwedeng kayo to o someone else na may pupuntahan somewhere. More like gathering. May pupuntang gathering. Kaya nagka-aberya. Pero yung aberya natin di naman literal na
malala o matagal. So probably temporary lang yung problem. Okay? So dun papasok yung illness na ubot sipon. Na yun nga, mabilis gumaling. O temporary problem nga. So nagkaroon ng emergency, kaya hindi makaka-attend. Mga ganun scenario. So again, dun to tatama sa any form ng gathering. Kasi may traveling dito eh. Iisipin ko sana, kung wala to, pwede rin naman tong group video call. Pero may journey eh. So, literal na magkikita-kita. Parang scheduled meeting, reunion, o sabihin natin celebration, wedding, birthday party, engagement party. Okay, no, isip. So, dalawa lang tayo. Kasi pag tatlo, medyo nahirapan din ako eh. So, dalawa lang. Ano to? So, dito, sa part na to, ibang senaryo. Hindi sila magkadikit. May iba sa inyo na makakatanggap ng magandang balita. At ito ay may kinalaman sa trabaho. So, papasok na dyan yung new job. New job. Para sa mga jobless, kung mag-a-apply, syempre, may new job. Promotion, increase salary. O, from probationary, naging permanent. From job order, naging casual. From casual, naging permanent. So, case basis. Ganun eh. Parang may pag-level up sa topic ng work. Kasi work to eh. Ito, pleasant letter. So, more like good news. Pleasant eh. O kung hindi siya, walang pleasant letter, di mensahe. So, sabihin natin kung dito literal na may improvement sa work, baka makatanggap kayo ng mensahe nga. Communication in general, tawag, mensahe, email, chat, o basta communication. At ito ay all about career. So, sabihin natin may pa-meeting daw yung mga boss. Pa-meeting yung boss. Yung mga boss. O may announcement. So, sa 2 weeks na to, asan natin ng announcement of any kind regarding na naman dun sa work nga, kung employed na. So, worst case scenario, ito siguro ay violation kung pupunta sa HR. OMG. O baka sa HR. Manggagaling yung mensahe. O admin, boss. Ganyan eh. Pero sa case na to kasi, hindi siya tawag. Parang siya, text. Parang may evidence ka, ganun. Text, chat, email. O literal na letter.
papadalang letter. Kasi case to case basis, halimbawa, nag-awol. So, pag nag-awol, syempre padadalan ng letter ng HR. Tatanungin bakit di na pumasok. Ganon. But again, mensahe eh. So, punta na nga tayo dito sa dulo. Ito na yung last deck. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha lang ako dito ng 3. Okay? Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to para sa buong 2 weeks. Benefit of the doubt. Give your relationship a chance. Psychic connection. Your communication goes beyond mere words. At ang dulo, kaya lang tinatamaan ng ilaw. Tas natin. Yan, para basado. Ito. Guided steps to great love. Follow the path of ascension. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.